Pawisan na si Ava sa kakatakbo. Halos hindi na nga niya malaman kung saan siya magtatago. Sa tuwing hihinto siya at magpapahinga saglit, pakiwari niya ay mas napapalapit siya sa bingit ng kamatayan. Kanina pa kasi siya hinahabol ng isang aswang. Dapat kasi ay hindi niya na ginawa ang bagay na ito. Ngayon tuloy, nalalagay sa alanganin na sitwasyon ang kanyang buhay. At walang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya lang din. Diyos ko, ilayo mo po ako sa kapahamakan. Taimtim niyang dasal. Wala siyang mapupuntahan. Ni hindi niya na nga alam kung makakaligtas pa ba siya sa pagkakataong iyon. Kanina lang ay nagkasundo sila ng kaibigang si Belle na sumama sa isang sideline. Isa iyong malaking pagkakataon para sa kanya para kahit papaano ay makapag-ipon siya ng pera na magagamit nila sa paparating na Pasko. Balak niyang umuwi sa kanilang probinsya para makita ang kanyang mga magulang at kapatid. May katagalan na rin kasi nang huli siyang umuwi sa kanila. Nahihiya naman siyang magpakita doon nang wala man lang dalang pasalubong dahil kulang na kulang nga sa kanya ang kinikita niya sa kanyang orihinal na trabaho. Kaya naisipan nilang magkaibigan na maghanap ng side hustle. Kaso lang, huli na nang malaman niyang ibang klaseng trabaho pala ang papasukan nila. Ito ay ang maging escort ng mga matatandang mayayaman na papasok raw sa isang kasino para maglaro. Pumayag na rin siya noong malaman na malaki magbigay ng tip ang matandang kailangan niyang samahan. Sigurado ka ba talaga rito, Belle? Baka mamaya niyan may makakilala sa atin dito. Nakakahiya. Aniya habang pinaplano ni Belle ang oras ng kanilang pag-alis. Pati na kung ano ang gusto ng mga kliyente na isuot nila. Ava, huwag ka nga mag-alala. Sayang naman ang kikitain natin rito. Kada oras ang bayad rito. Tapos, nakatanga lang tayo sa tabi nila at wala namang gagawin. Habang tumatagal at nagdadagdag sila ng oras, ay mas madadagdagan ang bayad nila sa atin. Ay naku, sana lang talaga maging okay ang lahat sa racket na ito. Buntong hininga na pagkakasabi pa ni Ava. Unang beses niya itong gagawin, kaya kabado siya na baka may makakilala sa kanya. Para lang masolusyonan ang problema, kinapala ng dalaga ang paglalagay ng makeup sa kanyang mukha. Sa pamamagitan nito, magagawa niyang gayahin ang kahit sino ngayong gabi. Tutal marunong naman siyang maglagay ng kolorete sa mukha. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, nakaabang na sila ni Belle sa harapan ng kanilang inuupahang apartment nang dumaan ang isang magarang kotse at isinakay na sila. Dinala sila sa isang private property na nasa Uptown Village. Puno ng pagtataka, nilingon niya ang kanyang kaibigan. Akala ko ba sa kasino tayo magjo-duty? Eh bakit? Parang hindi naman papunta sa sentro ang lugar na ito. Takang tanong niya pa. Abay malay ko, baka sariling pasugalan ito sa loob mismo ng private mansion. Okay na din yun. At least, mas lalong malabo na may makakilala pa sa atin dito. Imporma sa kanya ng kaibigan. Inilibot nila ang tingin sa paligid. Kay rangya ng mga nadadaanan nilang bahay, malalaki at nakakalula. Halos lahat ng bakuran ay may mga magagara ding sasakyan. May malalaking hardin na may mamahali na mga halamang bulaklak. Mas lalo pa silang nalula nang makita ang isang bahay na gawa sa salamin ang mga dingding. Hindi nagtagal ay huminto na nga ang sasakyan sa isang kulay itim na gate. Sa loob noon ay may dalawang bahay na magkaparehang itsura. Wow, ang ganda! Tanging naibulalas ni Ava
Sabi ko sa iyo hindi ba? Talagang magugustuhan mo ang lugar na ito. Wika ni Bell. Bumaling naman sila sa driver nang agawin nito ang kanilang atensyon. Isang mayordoma ang mag-aabang sa inyo sa may pinto. Sana ay mag-enjoy kayo sa gabing ito. Magalang pangwika ng driver. Kaya napakibit ng balikat na lang niya si Ava. Nagsimula na silang bumaba. Halika na girl, baka namali lang ako ng pagkakaintindi. Baka may mga naglalaro na din sa loob. Wika nito at magkasama na silang nagtungo sa main door. Kagaya nga ng sinabi sa kanila ng driver, may naghihintay na nga sa may pinto. Isang may katabaang babae, nakasuot pa ng maid's uniform, pero mas formal. Hindi tumitingin sa kanila na pinagbuksan sila ng pinto. Tuloy kayo, magagandang binibini. Wika nito. Nagkatinginan muli sina Ava at Bell. Tila may mali sa lugar na kanilang napuntahan. Kung gaano karangya ang buong kabahayan, ganun naman itong nakakatakot sa loob. Puro itim na kandila ang bumungad sa kanila na nakasindi sa buong bulwagan. Yari sa marmol ang sahig. At makikita naman sa bandang kaliwa ang floor to ceiling na salaming bintana. Tanaw na tanaw nila ang bilog at maliwanag na buwan. Ang ganda, komento ni Ava. Sabi na nga ba at magugustuhan niyo ang tanawing ito. Magiliw na wika sa kanila ng isang pamilyar na tini, si Lucas. Nagulat sa natuklasan sina Ava at Bell. Hindi naman dirty old man si Lucas, kundi isang binatang kaedad lamang nila. Kaso lang, kinakatakutan pa din ito dahil sa nalalaman nilang reputasyon ng lalaki. Halos lumubog sa matinding kahihiyan si Ava dahil kilalang kilala nila si Lucas. Actually, ito ang may-ari ng coffee shop na pinagtatrabahuan ni Bell. Bali-balitang nagmula sa lahi ng mga aswang ang pamilya nito. Marami ang nakakaalam noon, pero since wala namang ginagawang masama ang lalaki, kaya hindi yun masyadong pinangangambahan ng lahat. Lucas, ikaw pala. Ano ginagawa mo sa lugar na ito? Naunang tanong ni Ava. Ngumiti si Lucas at huminga ng malalim. Kayo ang dapat na tinatanong ko niyan, di ba? Anong ginagawa niyo sa bahay namin? Bakit kayo nandito? Mariing tanong nito. Nanginginig na kinuha ni Ava ang papel na mula sa kontak ni Bell, ang taong kumontrata sa kanila para mag-sideline. Nandito kami para kay Sir Marcus Damian. Aniya, kumurap-kurap si Lucas at pinagmasdan ang dalawang babae. Lolo ko si Marcus. At ikaw, Bell, sumama ka na sa isang maid. Ikaw ang magsisilbi sa kanya. Naghahanda na si Lolo sa kanyang pag-alis. Kailangan mong makasabay. Wika ni Lucas. Napalunok naman si Ava. Papaano ako? Aniya, humakbang si Lucas papalapit sa kanya. Hinapit ang dalaga at hinaplos ang kanyang pisngi. Biglang nailang si Ava, kaya bahagya siyang napaatras. Hindi mo kailangang sumama sa kanila. Ako ang nagpapunta sa iyo rito. Wika ng lalaki at inilapit ang mukha sa mukha ng dalaga. Lalong nailang si Ava. Oo nga, at guwapo ang lalaking si Lucas. Galante at simple. Pero may something sa pagkatao ng binata na kailangan niyang iwasan. Maaari kasing pagkain lang naman ang tingin nito sa kanya at marahil magiging biktima siya nito ngayon. Kaya naman sinubukan niyang manlaban sa abot ng kanyang makakaya. Bakit? Natatakot ka ba sa akin, Ava? Huminga ng malalim si Ava. Nangangailangan siya ng pera,
pero mas kailangan niyang mabuhay. Di bali nang wala siyang kitain sa pagkakataong iyon, basta makauwi lang siya ng buhay. Oo, natatakot ako sa iyo at hindi ko kailangan magtagal pa sa bahay na ito. Aniya sa kapwersahang kumawala sa hawak ng binata at nagtatakbo na nga siya papalayo. Wala na siyang pakialam kung magkanda hulog-hulog man siya sa batong hagdanan. Ang mahalaga, magawa niyang makatakas. Napaiyak siya nang marinig ang nagmamakaawang sigaw ni Bel sa ikalawang palapag ng nasabing bahay. Pero masyado siyang duwag para tulungan ang kaibigan. Maging siya man ay nangangailangan din ng tulong. Marahil, kasalukuyan ang kinakatay ang kanyang kaibigan doon sa itaas, pero wala siyang magawa para iligtas ito. Mas kailangan niyang unahin ang kanyang sarili na makalayo. Ayaw pa niyang mamatay. Bel, I'm sorry. I'm so sorry. Mahinahong bulong niya habang tumatakbo. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at agad nang naghanap ng madaraanan. Walang lingon-lingon na tinakbo niya ang malaking hallway ng gusali, pero nararamdaman niyang may humahabol na sa kanya. Nabaghan si Ava. Hindi siya maaring magkamali. Sinusundan na siya ni Lucas. Akin ka lang, Ava! Akin ka lang! Walang sino man ang pwedeng umangkin sa'yo! Wika ng boses sa kanyang likuran at sa isang iglap, napatili si Ava nang maramdaman ang matutulis na kuko ni Lucas sa kanyang likuran. Kasabay ng kanyang pagwawala, nahulog sa isang parte ng hallway ang kanyang bracelet. Nabigay sa kanya ng kapatid niya na nasa probinsya. Hindi na halos matandaan ni Ava ang eksaktong detalye, pero isa ang sigurado. Nakuha ng lalaking si Lucas ang bagay na kaingat-ingatan niya sa kanyang sarili. Tulala siyang inihatid ng family driver ni Lucas sa tapat ng kanyang boarding house. Pakonsuelo di bobo na lang para sa kanya na hindi siya ginawang hapunan sa pamamahay na iyon. Pinauwi siyang buhay at may dalang malaking halaga ng pera. Isang linggo na ang nakalipas. Tulala pa rin si Ava dahil sa paulit-ulit na pagpiplay sa utak niya ng mga nangyari sa kanya noong sapilitan siyang kinuha ni Lucas. Kaya nagdesisyon siyang huwag na munang lumabas ng silid. Pakiramdam niya kahit saan siya tumingin ay nakikita niya si Lucas na nakatingin at nakangiti sa kanya. Makalipas ang 3 buwan, doon na nakumpirma ni Ava ang kinahinatnan niya sa kamay ni Lucas. Buntis siya. Kaya wala na siyang mapagpipilian kundi ang umuwi sa kanilang probinsya sa kanyang pamilya. Aba naman, bakit ka nang pabuntis? Hindi mo na talaga kami binigyan ng kahihiyan, no? Buong akala namin, nagtatrabaho ka lang ng maayos roon. Bakit ganito ang nangyari? Umuwi ka pa rito na hindi kasama ang ama ng dinadala mo. Galit na wika pa ni Aling Claudia, ang nanay ni Ava. Tahimik lamang na lumuluha si Ava. Hindi niya magawang depensahan ang kanyang sarili. Naaawa namang nakatingin si Gina sa kanyang ate. Nanay, tama na po. Huwag mo na pong pagalitan si ate. Malay po natin, may rason siya kung bakit hindi niya kasama ang ama ng dinadala niya. Hayaan po muna natin siya makapagpahinga. Pakiusap ni Gina sa inang si Aling Claudia. Si Mang Alberto naman ay kuyom lamang ang mga palad at tikom ang bibig. Hindi niya magawang magkomento. Ayaw niyang masaktan pang lalo ang damdamin ng panganay na anak na si Ava. Umuwi man itong may diferensya sa sitwasyon, nararamdaman niyang may nais sabihin ang anak. Kaya hinintay na muna niya na lumamig ang ulo nilang lahat bago pa man pagsalitain si Ava. Tama si Gina, mahal. Pagpahingahin na muna natin si Ava. Hayaan natin siya magpaliwanag kapag handa na siya.
Wika ni Mang Alberto at inalalayan na ni Gina si Ava papasok ng silid. Pagkarating sa kwarto, tinulungan ni Gina na ayusin ang gamit ng ate niya sa tukador. Habang binabahig ang mga underwear, pambahay at mga panlakad na mga damit, ay may nahulog na litrato sa pagitan ng dalawang nakatuping sando. Isang gwapong lalaki ang nasa larawan. Matangkad, may kaputian at lagpas hanggang tenga ang buhok. Kakaiba kong tumitig, parang laging may laman. Tinignan niya sa likuran ang nakasulat, Lucas Damian. Nilingon niya ang ate niyang nanginginig habang nakatingin sa kanya na hawak ang larawan. Para bang may kinakatakutan ito. "Te, ayos ka lang?" taka niyang tanong. Umiling si Ava at itinuro ang larawan. Lucas! Siya si Lucas!" Hysterical itong wika na mas lalong ipinagtaka ni Gina. "Ate, may problema ba? Sino ang lalaking ito? Bakit parang takot na takot ka sa kanya?" Wika ni Gina na nagpabuhos ng luha kay Ava. Napayakap tuloy sa kanya ang nakababatang kapatid at sa balikat nito umiyak ng umiyak. "Si Lucas, siya ang ama ng dinadala ko." Umiiyak na wika ni Ava. Walang nagawa si Gina kundi ang aluin ang kanyang ate. Ipinaliwanag nito ang lahat ng nangyari rito na nagpawasak sa kanyang paniniwalang hindi mapanakit at masama ang mga aswang. Matapos malaman ang isiniwalat ng kanyang ate, hindi na mapakali si Gina. Palakad-lakad siya at palaging may tinitignan sa labas. Tulog na ang ate niya ng mga sandaling iyon. Nakiusap ito sa kanya na huwag sabihin sa mga magulang nila ang totoo. Kaso lang, ito ang sitwasyon kung saan kailangan nilang magtulungan at wala siyang magagawa kundi isiwalat sa mga magulang ang kanyang mga nalaman. "Gina, ano ba? Kanina ka pa palakad-lakad riyan. Nahihilo na ako sa ginagawa mo. Pwede ba? Maupo ka muna. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka balisa?" Mahinahong tanong ni Aling Claudia sa kanyang bunsong anak. Huminga ng malalim si Gina. Ito na ang tamang pagkakataon para sabihin niya ang lahat. Para na din hindi nila masyadong sisihin pa ang kanyang kapatid sa masalimuot na pangyayari sa buhay nito. "Nanay, tatay, may natuklasan po ako tungkol kay ate." Aniya. Nagkatingin na naman ang kanyang mga magulang, saka hinarap siyang muli. "Bakit? Ano bang tungkol sa hinayupak na lalaking bumunti sa ate mo?" Inis na wika ni Aling Claudia. Sinaway naman siya ni Mang Alberto. "Claudia, ano ba? Maghuminahon ka nga. Malay natin kung ito na nga ang rason na hinahanap natin. Huwag mo naman masyadong higpitan ang anak mo sa panghuhusga. May mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin ginusto." Wika pa ni Mang Alberto. Sabi naman ni Gina, "Hindi lang po basta hinayupak ang lalaking yun, Nay. Dahil mas tamang sabihing kampon siya ng kadiliman." Nangangalit ang bagang na sinabi niya iyon sa mga magulang. Mas lalo namang nalito sina Mang Alberto at Aling Claudia. "Ano bang ibig mo sabihin, Iha?" Nagtatakang tanong ni Mang Alberto. "Nanay, tatay, ginahasa si ate ng isang matrukulan. At kapag malapit na ang kanyang kabuwanan, pupunta dito sa atin ang tatay ng sanggol para patayin si ate at ang dinadala niya." Wika ni Gina. Mas lalong nasindak sa nalaman sina Mang Alberto at Aling Claudia. Doon nila napagtanto na hindi pala lumandi ang kanilang anak, kundi biktima ito ng isang aswang na walang ibang ginawa kundi ang magpakabusog sa laman loob ng mga inosenteng tao. Galit na tumayo si Mang Alberto. "Walang hiya! Sa dami ng tao sa syudad, anak ko pa talaga ang kinanti nila. Humanda ang matrukulang aswang na yan.
magbabayad siya sa kanyang ginawa. Hinihingal nitong wika. Sa pagkakataong ito, si Aling Claudia naman ang naging mahinahon. Siya naman ang umalo kay Mang Alberto na ng mga sandaling iyon ay gusto nang tagain ang sinumang salarin sa pagkawasak ng buhay ng kanyang anak. Tama na po yan, Nay. Tay, baka po kailangan kumalma muna kayo. Hindi natin mababantayan si ate kung palagi kayo nagtatalo. Hayaan na nating akalain niya na hindi niyo pa alam ang totoo. Bantayan na lang natin siyang mabuti. Suhestyon ni Gina. Magmula noon, naging alerto na ang lahat ng kasama ni Ava sa kanilang bahay. Binabantayan siya ng kanyang nanay, tatay at kapatid. Hindi siya hinahayaang lumabas o makipag-usap man lang sa mga estranghero. Kapag may kailangan bilhin, si Aling Claudia ang umaalis. Si Gina naman ang nag-aasikaso ng pagkain at paglalaban ng damit. Si Mang Alberto naman ay panay ang paghahasa ng kanyang pagmamay-aring kunyal. Gina, bakit palagi ako binabantayan nila nanay? Tanong ni Ava sa kapatid. Ngumiti lang ito at niyakap ang kanyang ate. Siyempre, ti. Hindi ka namin pababayaan kasi nga magkakababy ka na. Kaya wag na wag kang lalabas ng bahay ha. Delikado sa isang buntis ang magpakalat-kalat sa labas. E paano si Lucas? May pangambang wika pa ng dalaga. Umiling si Gina at ipinakita sa kanyang kapatid na siya man ay matapang. Huwag kang mag-alala ate, hindi siya makakalapit sa iyo, pangako yan. Hindi ko hahayaang saktan kanya. Wika nito, kaya kahit papaano ay naging kampante naman ang loob ni Ava. Nagpaalam kaagad si Gina na saglit munang aalis. Kailangan niyang puntahan ang matalik na kaibigan na si Red. Ang tatay nito ay isang albularyo, samantala ang nanay naman nito ay hilot at kilalang kumadrona. Kagigising niya lang kaninang umaga ay ibinili na sa kanya ng mga magulang na sunduin ang mag-anak para puntahan sila, kaya kailangan niyang agahan. Ayaw niyang mahuli sakali mang magpa siyang lumakad ang mag-anak. Anak, bilisan mo lang ang pagsundo sa kanila ha. Ako muna ang bahala sa ate mo. Uwi ka ni Mang Alberto, kaya sumang-ayon kaagad si Gina. Sige po tay, uuwi rin ako kaagad. Tahimik lang na pinagmasdan ni Ava ang kanyang abalang pamilya. Alam niyang sinabi ni Gina ang tungkol sa sitwasyon niya. Tanggap na niyang biktima siya ng panggagahasa. Pero paano naman ang sanggol sa kanyang sinapupunan? Siguro pwede itong iligtas ng kanyang mga magulang. Pero papaano naman ang paglabas nito? Papaano kung nagmana ang bata sa tatay nito? Baka sila rin lang ang mapahamak. Baka halimaw din ang anak ko. Naiiyak naman na wika niya. Sobrang nadidepress na siya sa mga naiisip niya nitong mga nakaraang araw. Mabigat na sa dibdib. Ayaw na niyang bigyan pa ng karagdagang problema ang pamilya. Kaya naisip niyang tapusin na lang ang sariling buhay. Kinakabahan si Ava nang matanaw sa ibabaw ng tukador ang isang blade. Titiisin na lang siguro niya ang sakit. Tutal pang isahan lang naman ito. Kaso, bago pa man niya malapitan ang blade, ay nagulantang siya sa pag-ihip ng malakas na hangin. Para bang pinipigilan siyang gawin ang bagay na binabalak niya. Kaya napaiyak na lang si Ava. Gusto lang naman niya na makalimutan ang lahat ng sakit. Nagdurusa pa nga siya sa pagkawala ng kaibigang si Bel. Tapos ito naman ang kinahinatnan niya. Sobra-sobrang parusa na iyon para sa kanya. Para ikalma ang sarili, kinalimutan na niya ang tungkol sa pagpapatiwakal at nahiga na lamang sa kama. Kailangan niyang ipayapa ang kanyang kalooban. Gabi na nang siya ay magising, nakatulog pala siya. Sa tingin niya, gising pa din ang kanyang buong pamilya
dahil maingay ang mga ito sa ibaba. Mukhang may mga kasama ang mga ito, baka ang hilot na iyon at ang albularyo. Bumangon siya at nagpa siyang tumayo para lang malaki ang mga mata sa labis na sinda. Kahit kailan, hindi niya makakalimutan ang itsura ng lalaking lumapastangan sa pagkababae niya, si Lucas. Hintakot na napasiksik sa ulunan ng kama ang dalaga. "Kumusta ka na, Ava?" Nakangiting wika ni Lucas, kaya gayon na lang ang takot nito. Hindi na niya magawang sumigaw sa labis na pagkataranta. Itinaas ni Lucas ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ni Ava. "Lucas, maawa ka. Lubayan mo na ako." Pagmamakaawa niya pa rito. Mabilis ding na malisbis ang luha sa kanyang mga mata dahil sa labis na takot. Wala pa mang nangyayari, ay tila ba nauna nang naglayas ang kanyang kaluluwa sa katawang tao. "Alam mo kasi, Ava, hindi ako kailanman naawa sa pagkain ko. Ito ay nilalantakan at hindi na pinapatagal pa. Lalo na at malapit na ang iyong kabuwanan. Siguradong mas masarap ang lasa ng sanggol na nasa iyong sinapupunan ngayon." Wika ni Lucas, at basta na lang sinaksak ng kamay niya na may mahahabang kuko ang tiyan ni Ava. Napaigik ang babae at hindi man nakapagsalita. Naramdaman na lang niya ang pagsagad ng sakit sa kanyang kalamnan. Palatandaang bumao na ang matatalas nitong kuko sa kanyang tiyan. Tulala ang dalaga, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Lumabas din ang dugo sa kanyang bibig habang dahan-dahang hinuhugot ni Lucas ang kawawang sanggol sa sinapupunan ng babaeng buntis. Nanginginig na bumagsak si Ava sa kanyang higaan. Walang nagawa para depensahan ang kanyang buhay. Lalo na noong tuluyan na nga niyang nakitang isinubo ni Lucas ang maliit na katawan ng kawawang 7 buwang gulang na sanggol at nilantakan. Nahilo siya sa ginawa nitong pagnguya hanggang sa wala na siyang maramdaman. Sarap na sarap si Lucas sa paglantak sa laman ng sanggol na mula din sa sarili niyang dugo. Para siyang isinilang muli dahil sa nadaramang lakas na kailanman ay walang tao ang makakapantay. Nang maubos niya ang sanggol, binalingan niya ang katawan ng babaeng nawala na din ng buhay. Habang abala sa pag-uusap, sina Aling Claudia at Mang Alberto sa ibaba ng kanilang bahay, pinagdiskitahan naman ng mga magulang ni Red ang maglagay sana ng pangontra sa paligid ng bahay. Kaso lang, nang may mapansin si Gina, may mga patak ng dugo sa sahig nilang kahoy mula sa itaas. Kinabahan kaagad ang dalaga. "Nanay, tatay!" Aniya na ikinalingon ng lahat sa kanya. Itinuro kaagad ni Gina ang mga patak ng dugo sa sahig, kaya maging ang mga ito ay naalarma. "Diyos ko, ano yan?" tanong ng kanyang ina. Napalunok si Gina. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano. Pero tila may tinik sa kanyang lalamunan habang pilit na sinasabi ang nasa kanyang isipan. Para makasigurado, sinubukan pang lapitan ni Gina ang pumatak na likido at pinahid ang kanyang daliri sa kainamoy. Nalanghap niya ang malansa mula doon. "Dugo nga, nanay! Si ate! Baka kung ano nang nangyari sa kanya!" Nag-unahan tuloy sila sa pag-akyat sa ikalawang palapag para tignan ang kalagayan ni Ava. "Ate!" Nanginginig na wika ni Gina nang makapasok sila sa loob ng kwarto. Binuksan pa nila ang ilaw nang nadatnan na mahimbing na natutulog ang kanyang ate Ava. Kaso may napansin siyang hindi kaaya-aya rito.
Nakalanghap silang lahat ng amoy malansa. Ate? Mahinang wika ni Gina. Sinubukan niyang yugyugin ang kapatid, pero tila may mali talaga. Wala sa sariling, tinanggal niya ang itim na kumot na nakalagay sa katawan nito. At doon na siya nagsisigaw. Butas na ang dibdib at tiyan ng kanyang kapatid. Ate! Palahaw niya, kaya nag-hysterical na rin ang lahat. Hindi makapaniwala sa masaklap na sinapit ni Ava. Naniniwala si Gina na si Lucas ang may kagagawan ng krimen na ito. Kaya naman, sinubukan pa nilang lumabas at baka sakaling maabutan pa nila. Ngunit ang aswang ay may kapangyarihan at may mga katangian na mas mahigit pa sa normal na tao, kaya hindi nila naabutan ang lalaki. Galit na nagwala si Mang Alberto. Tila ba pinaglaruan sila ng tadhana? Nakasama nga nila ang panganay na anak, ngunit hindi naman nagtagal ay binawi ulit ito sa kanila. Naipangako ni Gina sa sarili na hindi niya patatawarin si Lucas sa ginawa nito sa kanyang kapatid. Kailangan itong panagutan ang kasalanan. Halos masiraan ng bait ang kanyang mga magulang dahil sa nasaksihang karumal-dumal na kamatayan ng kanilang anak. Nagluksa sila na parang wala ng bukas. Halos lahat na yata ng paraan para makalimutan nila ang nangyari ay ginawa na nila. Ngunit kay hirap tanggalin sa kanilang isipan ang masaklap na bangungot ng kanilang buhay. Hindi ko mapapatawad ang gumawa nito sa iyo, ate. Magbabayad siya. Umiiyak na sigaw ni Gina. Hindi niya kailanman matatanggap na aswang lang ang mananakit sa kanyang pamilya. Kaya naman, isang desisyon ang kanyang napagpasyahan matapos ilibing ang kanyang kapatid. Pupunta po ako ng Maynila, nanay, tatay. Sana po hayaan niyo ako na magpunta doon. Gusto ko lang po makalimot. Uwika niya na ikinatinginan naman ng kanyang mga magulang. Paano na lang kapag ikaw naman ang mapahamak, anak? Nag-aalalang wika ni Aling Claudia. Noong una, hindi kampante si Aling Claudia na umalis ang kanilang natitirang anak. Baka kasi may gawin itong hakbang para hanapin si Lucas, na ayon nga sa mga impormasyon na ibinigay sa kanila ng yumaong anak, ay isang malakas at delikadong aswang na nagmula sa mayamang pamilya. Nanay, huwag po kayong mag-alala. Alam mo naman po na kaya ko ang sarili ko, di ba? Tsaka gusto ko lang talagang makalimutan ang mga nangyari. Alam niyo rin po kung gaano kami kalapit ni ate sa isa't isa. Wika niya na ikinayuko naman ng kanyang ina. Nalulungkot na naman ito at nakukonsensya. Lalo at hindi man lang sila nagkausap ng maayos ng kanyang anak bago ito namatay. Kung ano-anong masasakit na salita ang ginawad niya rito na hindi naman talaga dapat. Kaya ngayon, para siyang napilayan ng higit pa sa 2 paa. Lugmok na lugmok siya sa labis na kalungkutan. Ako man, anak, ay labis ding nagsisisi. Halos lahat ng masasamang salita ay sinabi ko sa kanya noon. Kahit wala naman pala siyang kasalanan. Napakasama ko talaga. Sana ay mapatawad ako ng ate mo. Wika nito, kaya niyakap ni Gina ang kanyang ina. Huwag po kayo mag-alala, inay. Alam naman natin na hindi nagtatanim ng sama ng loob si ate, di ba? Mabuti siyang tao. Tsaka, sinabi mo lang naman ang akala mo ay nangyari. Kahit sinong magulang ay magagalit talaga kapag nalaman na napariwara ang kanilang anak. Ganti niyang sagot, kaya napaiyak na ng tuluyan si Aling Claudia. Kalaunan ay pinayagan din naman nila si Gina na umalis. Magtatrabaho daw ang dalaga sa Maynila habang pinipilit na lumimot sa mga nangyari. Pero lingid sa kanilang kaalaman,
Dahilan lang iyon ng dalaga na nahalata naman kaagad ng kaibigan niyang si Red, kaya sinundan ang yapak niya saan man siya magpunta. Alam ko ang binabalak mo, Gina. Sana huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na siguradong pagsisisihan mo sa bandang huli. Pigil sa kanya ng lalaki. Umiling si Gina. Kilala mo naman ako, Red. Hindi ako papayag na masaktan ang mga mahal ko sa buhay nang hindi ko sila na ipaghihiganti. Kailangan managot ang lalaking iyon sa ginawa niya kay ate. Hindi siya dapat nakakatulog ng mahimbing hanggat hindi ko nababawi ang hustisya sa kanya. Wika niya. Walang nagawa si Red kundi ang hayaan na lamang ang dalaga na umalis. Kaso lang, kinailangan niyang samahan ito. Hindi man lang nagtaka ang kanilang mga magulang nang malamang sabay silang pupunta ng Manila para magtrabaho. Basta, mag-iingat kayo doon, anak, ha? Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino. Naiintindihan mo ba? Wika pa kay Gina ng kanyang ina. Opo, Nay. Huwag po kayong mag-aalala. Mag-iingat po ako. Maraming salamat po sa pagtitiwala, ha? Abay, oo naman, anak. Malaki ang tiwala namin sa'yo. Tsaka, balitaan mo kami kapag nakarating ka na doon. Ikwento mo sa amin kung gaano kaganda ang Maynila. Wika ulit ni Aling Claudia na kahit kailan ay hindi pa nakakapunta ng Maynila. Nagyakapan ang mag-ina at muling nagpaalamanan. Tuluyan ang sumakay ng bus ang dalaga. Kasunod si Red na noon ay tinandaan sa isipan ang mga bili ng kanyang ama. Binigyan siya ng langis at buntot pagi na pangontra sa aswang. Kaya alam niyang kahit papaano, magagawa nila ng paraan para madepensahan ang sarili laban sa masasamang nilalang. Habang pinagmamasdan ang malawak na kalsada, napapaisip si Gina kung paano nga ba napunta sa lungga ng mga matrukulan ang kanyang ate. Nag-research siya ng kaunti patungkol sa klase ng aswang na nambiktima sa kanyang kapatid. Sinasabing ang mga matrukulan ay hayok sa laman ng tao, pero pinakagusto nilang biktimahin ay ang mga birhen na babae. Nagagawa nilang maging invisible at sumiping sa babaeng birhen na kanilang napupusuan. Kapag nabuntis na nila ang babae, babalikan nila ito pagkaraan ng ilang buwan. Dito na nila papatayin ang sanggol sa sinapupunan ng babae, kasama na ang nanay. Kung hindi naman, mga buntis na babae ang kanilang pupuntiryahin. Medyo okay na din kung marunong magsagawa ng orasyon ang asawa ng buntis at abangan ang pagbabalik ng matrukulan sa hating gabi. Tanging patalim na makakapatay rito ay ang punyal na binabad sa katas ng kalamansi at pinabaunan ng orasyon. Gina, ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ng binata. Napalingon si Gina kay Red. Oo naman, ayos lang ako. Bakit? Parang ang tahimik mo kasi. Wika ni Red na ikinangiti naman ni Gina. Pasensya na, may iniisip lang kasi ako. Sagot naman ng dalaga sa kangumiti sa binata. Hindi na din sila nag-usap pa hanggang sa makarating sila sa malawak na syudad ng Maynila. Maswerteng nakapasok sa isang subdivision si Gina bilang isang kasambahay sa may Uptown Village. Ayon sa katawagan ng mga taga roon, ang kanyang amo ay isang matandang byuda na nagngangalang si Madam Alexandria. Masasabi niyang may lahing banyaga ang kanyang among babae. Matangos ang ilong, maputi, matangkad at balingkinita ng katawan. Malayong malayo nga ang sinasabi nitong edad na 50. Sa mukha nito na halos wala pang 40 kung titignan. Magkasama din naman sila ni Red. Ang binatang kasama niya ay kinuha bilang hardinero. Malaki ang sweldo nila. May tamang oras ng pagsisimula sa umaga at pinagpapahinga sila
Tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, libre na ang pagkain, snacks at toiletries para sa kanilang dalawa. Tuwing araw ng linggo naman ang kanilang day off, mayamang babae ang kanilang amo. Palagi itong wala sa kanyang bahay. Araw-araw nagpupunta sa opisina ang ginang. Mabait ito at hindi mahirap kausap. Iyon nga lang, medyo may pagka-misteryosa. "Kayo na ang bahala rito sa bahay, ining ha?" Wika dito sa kanila nang maghanda ang ginang sa pag-alis ng bahay. Si Red naman ay hawak na ang grass cutter at nagsisimula ng maghawan ng mga damo. Nang makaalis ang babae, nagkwentuhan kaagad ang dalawa. "Grabe, ang laki ng bahay ni Madam, ano Red?" Mangha niyang wika na sinigundahan din ng binata. "Oo nga, sa totoo lang, nalula ako nang makapasok tayo rito. Pero alam mo, may napansin akong bahay sa unahan na mas malaki pa sa bahay na ito." Imporma ni Red na nagpaningning sa mga mata ni Gina. Hindi niya kinakalimutan ang rason kung bakit sila nasa Maynila. Kaso lang, sa linggo pa sila maglalakad-lakad. Kaya sa linggo pa sila makakapaghanap ng taong nagngangalang Lucas Damian. "Hayaan mo, itatanong ko mamaya kay Madam kung kanino ang bahay na iyon. Tsaka kung bakit wala man lang siyang anak, ano? Di sana may kasama siya rito sa napakalaki niyang bahay." "Naku, ang sala pa lang, buong bahay na nga yata ng bahay natin sa probinsya," saad ni Gina. Natawa naman si Red. "Oo nga eh. O, papaano? Tatapusin ko lang muna yung ginagawa ko." Wika niya. Tumango naman si Gina at nagpaalam na. "Sige, kailangan ko na din pumasok sa loob. Marami pa ako lilinisin eh. Mga 9:00 pumasok ka na makapagmerienda tayo. May iniwang macaroni salad si Madam sa ref." Wika niya at tumalikod na. Pagkapasok ni Gina sa loob ng bahay, ay kaagad niyang sinimulan ang pagpupunas ng mga muebles. Nakakapangalahati pa lang siya nang mapansin ang isang malaking litrato na nakapoto frame na nasa antique na babasagin na kabinet. Nanginginig na kinuha niya ito at pinagmasdan. Hindi maiwasang makaramdam ng kaba si Gina nang makita ang pamilyar na mukha ng lalaki sa larawan, ang mukha ni Lucas Damian. Nakapos ito katabi ng iilang mayayaman ding tao na ang tanging kilala niya ay si Madam Alexandria lamang. Ang lugar sa malaking bahay na kanina ay itatanong pa lang nila kung kanino. "Diyos ko, nandito ba ang sagot sa lahat ng katanungan ko? Sino ka ba talaga, Lucas Damian?" Tanong niya sa sarili at maingat na ibinalik sa lalagyanan ang larawan para balikan si Red na abala naman sa pagtatrabaho sa labas. Kinagabihan, pinagsisilbihan niya si Madam Alexandria nang muestrahan siya nito na sabayan ang ginang sa pagkain. "Tatatlo na nga lang tayo rito, hindi niyo pa ako sasabayan? Ayoko naman na pagmasdan niyo lang ako habang kumakain. Halina kayo rito, sumabay na kayo sa akin na kumain." Wika ng babae. Kaya naman, natutuwang nagpasalamat sina Gina at Red. Sumabay na nga sila sa paghahapunan. Napakaraming tanong ng ginang sa dalawa. Kung may iba pa ba silang kapamilya sa Maynila o sila lang. Nasaan ang kanilang mga magulang at kung bakit kinailangan nilang magtrabaho. Habang nagsasalita, panay pa ang sulyap ni Madam Alexandria sa kanya. Kaya naman, itinigil na ni Gina ang pagbabahagi ng kahit ano tungkol sa kanyang sarili. Natatakot siya na baka may matuklasan ang amo at hindi magustuhan ang tunay na dahilan kung bakit siya naroon. May malapit po ba kayong kaibigan dito, Madam?" Magiliw niyang tanong. Kailangan naman sa ngayon na siya naman ang may malaman tungkol sa personal na buhay ng kanilang amo. Nagkibit balikat si Madam Alexandria saka nagsalita.
Sina Lucas at ang lolo niyang si Marcos lang naman ang kilala ko sa lugar na ito. Ang iba ay mga kabatian ko lang sa tuwing may party at kung ano-ano pa. Wika ng babae. Dagdag pa nito, mabuting tao ang maglolo na nag-alok sa kanya ng bahay sa Upton Village. Nang mamatay daw kasi ang asawa ni Alexandria, nawalan siya ng lahat, kayamanan at karapatan. Pero magaling na negosyante ang maglolo at tinulungan siyang muling makabangon. Oo nga pala, sa Sabado, may party na gaganapin sa bahay nila Marcos. Kailangan kong magpunta roon at isasama ko kayong dalawa. Gusto ko din na maging komportable kayo dito, since pare-pareho naman tayo na walang kaanak sa lugar na ito. Aya sa kanila ng babae. Malugod naman nilang pinaunlakan ang imbitasyon na iyon. Sa totoo niyan, natutuwa pa nga si Gina. Hindi na niya kailangan maghanap pa sa malayo dahil ang lukas na kailangan niyang pagbayarin ay ilang bloke lamang ang layo sa kinaroroonan nila. Nang matapos na sila sa paghahapunan, nagpaalam na ang kanilang amo na papasok na ito sa loob ng kwarto para magpahinga. Naiwan silang dalawa na parehong may laman ang mga tinginan. Ano sa palagay mo? Makikita ba natin ang sadya natin sa lugar na iyon? Tanong ni Red. Tumango naman kaagad si Gina. Kailangan natin subukan. Alam mo naman na ito na lang ang pag-asa natin para malaman ang buong katotohanan. Natatandaan ko, may kaibigan si Ate Ava noon na nawawala din. Bel ang pangalan. Malay natin, nasa lugar na ito rin ang kaibigan niya. Wika pa ni Gina. Nagsilbing hudyat ito kay Red na ihanda ang mga pangontra na meron siya. Hindi kaagad natulog ang binata ng gabing iyon. Hinasa niya ang isang punyal at inihanda ang katas ng kalamansi, maging langis at ang bawang. Alam niyang mababangis na uri ng aswang ang matrukulan, pero pinaghandaan nila ito ni Gina. Hindi pa man nadidisgrasya ang ate ni Gina na si Ava. Nag-iensayo na sila ni Red. Maaga silang natuto kung paano makipaglaban at kung paano gamitin ang kanilang lakas para depensahan ang kanilang mga sarili. Ito ang gagamitin nila ngayon para maisagawa ang paghihiganti. Sa tingin mo, magagawa nating talunin ang Lucas na iyon? Tanong ni Gina sa kanyang kaibigan. Naging masuyo ang pagtitig nito sa kanya. Huwag kang mag-alala, gagawin natin ang lahat. Hindi tayo papayag na magpatuloy ang pambibiktima niya nang higit pa sa ginawa ng masasamang nilalang sa kapatid mo. Bago sumapit ang Sabado, naging abala ang amo nila. Umaga pa lang ay lumakad na ang ginang. Sabay sabing, kailangan itong mamili at magpaganda. Baka raw bukas ng katanghalian pa ito makauwi. Tumango lang si Gina at Red sa kahinayaan ng ginang na makaalis. Tutal mas pabor iyon sa kanila na matignan kung ano ba talaga ang meron sa bahay, ilang bloke ang layo sa kanila. Sa ilang beses na pagmamatsyag ni Red, nakita na nila si Marcos at Lucas na araw-araw umaalis. Umuwi naman nang malalim na ang gabi. Nagawa nila ng paraan kung papaano makakapasok sa loob ng bahay nito nang walang sino man ang makakapansin. Nakapagtatakang private property ang nasabing lugar, pero wala man lang kahit isang guwardya o CCTV camera. Gayunpaman, mas okay na iyon. Kakaunti na lang ang kanilang kailangan bantayan. Pasado 10:00 ng umaga nang mapansin nilang dumating ang kotse na minamaneho ni Lucas. Hindi na din sila nagtagal at lumabas na rin sa likurang bahagi ng bahay. Tinungo nila ang tahanan ng mga damian at pumasok ng pagapang sa bakuran. Kinakabahan ako rin. Uwi ka ni Gina. Huwag kang kabahan, nandito naman ako. Kailangan mong tatagan ang sarili mo. Para mapatunayan natin
na may kakaibang nangyayari sa bahay na yan. Malay natin, baka nasa loob pa iyong si Bel at masabi sa atin ang totoo. Wika ni Red. Tumango naman kaagad si Gina. Kung tutuusin, swerte nga si ate eh. Kasi nagawa niya pang makatakas. Isipin mo iyon, nasa loob siya ng kuta ng mga aswang pero nagawa niya pang makalabas. Pero sinundan naman siya ng mga aswang pagka-uwi niya. Malungkot na sigunda naman ni Red. Kagaya ng ginawa nila sa paglabas sa bahay ng amo. Sa daanan ng aso sa likod ng bahay din sila pumaso. Walang ingay silang gumapang hanggang sa tuluyan na nga silang makarating sa sala. Nalula sila sa laki at lawak ng nasabing bahay. Ang ganda! Mas maganda sa bahay ni Madam. Naibulalas ni Gina. Pinigilan siya ni Red. Huwag kang masyadong magpapadala sa ganda ng nakikita mo. Malay natin, sa likod ng magagandang dingding na iyan, nagtatago ang nakakasindak na lihim na kailangan natin matuklasan. Wika ng binata. Sinuyod nila ang kabuuan ng malaking bahay. Inisa-isa ang mga kwarto hanggang sa makarating sila sa isang malawak na hallway. Tila ito isang daan papunta sa malaking bahay na katabi lang ng pinasukan nila. Tila ba twin house na may magkamukhang itsura pero iba ang nakatira. Sa gilid ng daan may napansin si Gina na kumikislap. Humabog ang kanyang dibdib at naisip na damputin iyon ang bracelet ng kanyang ati Ava na siya pa mismo ang nagbigay. Diyos ko! Nagpunta nga rito si ate. Kay bilis na namalisbis ng luha sa kanyang mga mata. Tila ba hindi makapaniwala sa kanyang mga natuklasan. Ibig sabihin, sa lugar na ito nangyari ang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay ng kanyang ati Ava. Malamang may lihim sa bahay na ito, Red. Kinikilabutan niyang wika. Tumango kaagad si Red. Iyan ang kailangan natin matuklasan. Alam mo na, hindi naman tayo papayag na umalis ng walang nakukuhang resulta, di ba? Sambit sa kanya ng binata na nagpagaan sa kanyang loob. Maraming salamat. Aniya. Binuksan nila ang pinakaunang pinto na kanilang narating. Tumambad sa kanila ang isang hagdanan papunta ng basement. Dito nagkatinginan ang dalawa. May nararamdaman silang hindi maganda sa kung anuman ang makikita nila sa loob, pero kailangan nila iyong masilayan. Kaya naman, bumaba na kaagad sila at hindi na nag-aksaya pa ng panahon bago pa man bumalik ang may-ari ng bahay na pinasok nila. Bakit parang may naririnig ako umuungol? Tanong ni Gina nang makababa na sila. Tumambad sa kanilang harapan ang 4 na pinto na sarado. Pero may masisilip naman na tila ba salamin sa loob. Sinubukan nilang sumilip at nagulat nang makita ang iilang kababaihan na nakagapos, walang damit at mukhang ginahasa. Umiiyak, may nagwawala at may humihingi ng tulong. Tutup ang bibig na umatras si Gina. Pinigilan niya ang kanyang sarili na maiyak. Sa isa pang kwarto, nakita niya ang 2 kababaihan na buntis. Mukhang malapit na ang kabuuan ng mga ito, pero hindi sila masaya. Umiiyak ang 2 habang yakap ang isa't isa. Nakatingin sila sa bangkay ng kapwa nilang buntis. Pero kagaya ng nangyari kay Ava, wala na din ang sanggol sa tiyan nito at mukhang nilantakan na ng mga matrukulan ang laman loob. Diyos ko, paano nangyayari ang bagay na ito? Nanghihina niyang wika. Maging ang iba pang mga kwarto ay may babae ding nakakulong. Mga mabibiktima pa at may mga bangkay na lang. Hindi nila malaman ang gagawin hanggang sa ilabas ni Red ang kanyang balisong. Gina, huwag kang maingay, may tao. Mahinang wika ng binata. Kinabahan naman kaagad si Gina. Anong gagawin natin?
Ihanda mo ang iyong balisong. Pakikipaglaban tayo kung kinakailangan. Inilabas na din nila ang dala nilang face mask, sakali mang hindi maiwasan na maengkwentro sa kanilang paglabas. Ito ang pinakamabisang paraan para hindi sila makilala. Lalong hindi naman malalaman ng mga aswang ang kanilang amoy dahil bago umalis ay nagpahid sila ng langis para hindi sila maamoy o masundan ng mga aswang sa kanilang pag-uwi. Magkahawak sila ng kamay habang naglalakad papaalis. Pilit silang kumukubli sa mga poste pero may nakakita nga sa kanila. Isang utusan na mukhang kagaya ng amo nila ay aswang din. "Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa basement?" Nakakasindak nitong wika na kaagad sumingasing na animoy mabangis na hayo. Pagkalapit, binalya pa kaagad ng aswang si Gina. Napasigaw ang dalaga at sinubukang lumaban. Ngunit mas malakas sa kanya ang aswang. Kinuha naman rin ang pagkakataon para saksakin ng hawak niyang balisong ang aswang na iyon. Tinamaan iyon sa likod pero nagawa pa siyang ibalya. Kaya naman, gano'n na lang ang pag-ungol ni Red nang tumama ang kanyang likod sa poste. Saktong pagkabagsak niya ay halos maduling-duling siya sa sakit. Pero sa halip na intindihin pa ito, ay mas pinairal niya ang tapang para mailigtas ang dalaga at makatakas na rin sila. Kaya naman, bumangon din siya kaagad sa kananghihinang nilapitan ang aswang na nagpaplanong kumbabawan na sana si Gina. Tinulak niya ang aswang at nagpagulong-gulong sila sa marmol na sahig. "Anong klaseng aswang ka? At nagagawa mo pang magbago ng anyo kahit tanghali pa?" Asik niya rito, humalakak ang aswang na nangungutya na tinignan siya. "Malalakas kaming uri ng aswang. Kahit tanghaling tapat o gabi ay kaya namin magpalit anyo para makapambiktima." Sigaw ng aswang at sinubukang kalmutin si Red sa mukha. Pero mabilis ang binata. Walang pagdadalawang isip na pinukpok ni Red nang pasong nahablot niya sa gilid ang ulo ng aswang na hindi man bumagsak kaagad ay paunti-unti namang nanghina. Hanggang sa mawalan ito ng malay sa makailang beses na paghampas ni Red sa ulo nito. Bumangon naman si Gina at mabilis na dinampot ang balisong ni Red. Hindi na siya nag-isip nang saksakin niya sa tiyan ang aswang. "Mga hayop kayo! Pinatay niyo ang ate ko!" Galit na galit niyang wika. Kaya naman, hindi na nakapanlaban pa ang aswang na dahan-dahang nawala ng buhay. Hinihingal na tinigilan ni Gina ang pagsaksak nang makitang halos madurog na ang katawan ng aswang dahil sa labis niyang galit. Naaawang niyakap na lamang siya ng binatang si Red at inakay na papalayo sa lugar na iyon. Nang makauwi sila sa bahay ni Madam Alexandria, naging usapan nilang dalawa ang tungkol sa mga kawawang bihag ng mga aswang na naroon sa may basement. "Kailangan natin silang tulungan, Red. Paano kaya natin yung gagawin?" Napaisip naman si Red. Hindi na din niya kayang isakripisyo ang kaligtasan ni Gina para ibalik pa ang dalaga sa lugar na iyon, lalo na at alam niyang birhen pa ito. Si Gina ang pangunahing mabibiktima kung sakali mang malaman ito ng mga aswang. "Sa tingin mo, pupunta kaya ang mga pulis dito kung magre-report tayo at ipapacheck ang basement nila?" Suhestyon niya pa rito. Hindi rin alam ni Gina kung e-epekto ba ang ganitong klaseng paraan. Pero kailangan nilang subukan para makaligtas ang mga babaeng bihag pa roon. "Hindi ko alam ang sagot sa tanong mo, Red, pero subukan lang natin." Aniya at kinuha ang kanyang cellphone. Para walang makahalata, kailangan niya magpanggap na kung sino lang dahil hindi niya kayang isipin na mananatili lang ang mga kawawang biktima sa lugar na iyon nang walang kalaban-laban. Tinawagan ni na Red at Gina ang kapulisan. Dito nila nalaman na hindi pala talaga tumatawag ang mga taga-Uptown Village sa kanila.
dahil tinuturing daw na sagrado ang nasabing lugar dahil sa katahimikan nito. Pero ngayon na meron na nakapag-report ng kakaibang aktibidades, ay baka nga umakyat na sila ngayong gabi. Maliban pa doon, marami na ding napapabalitang mga missing persons na itinatanggi ng mga taga-Uptown Village, kaya walang makapagsabi kung nasaan ang mga babaeng ito. Nagpasalamat ang hepe ng kapulisan at binigyan ng assurance sina Gina at Red na magaganap ang karapat-dapat maganap sa gabing iyon. Kahit papaano, lumuwag ang dibdib ni Gina. Pagsapit ng gabi, saktong umuwi sina Marcos at Lucas. Lumabas naman sina Gina at Red. Nakisama sila sa mga pulis na nagtungo sa bahay ng maglolo. At laking gulat ng lahat nang matuklasan nga ang lagim na itinatago ng pamilya sa madla. Sa basement matatagpuan ang hindi na mabilang na dami ng mga bangkay na naaagdas na ang iba at inuuod. Kasama na rin sa mga bihag ang kaibigan ni Ava na si Belle. May buhay pa ito pero nangangailangan ng medical treatment dahil sa tindi ng trauma sa kanilang sinapi. Isa-isang kinuha na ng statement ang lahat ng nakatira at napagtanto din ni Gina na hindi lahat ng nakatira roon ay aswang, lalo na si Madam Alexandria. Purely business lang pala ang dahilan ng pagkakalapit ng kanilang mga pamilya. Sa katunayan, natakot ito para sa kaligtasan nila nang malamang may mga bihag pala ang aswang sa loob ng malaking bahay. Ang problema lang, si Marcos lang ang nahuli at napatay sa engkwentro dahil nanlaban ito. Naglabasan naman ang mga utusang aswang at inatake ang ilang mga kapulisan. Ang iba naman ay pinuntirya si Gina. Samantala si Lucas naman nagtatakbo. Hindi naman susuko si Gina at hahabulin niya ang aswang. "Tumigil ka, Lucas! Panahon na para pagbayaran mo ang kasalanan mo sa amin!" Matapang niyang wika at dinamba ang aswang na si Lucas. Dahil may dala siyang langis, nagagawa niyang labanan si Lucas. May taglay na orasyon ang botelya na nagsisilbing habak o pangontra laban sa mga atake ng aswang. Kaya nakikipagbakbakan siya sa lalaki. Hawak ang balisong, masama ang tingin na hinarang niya ito. "Hindi ka makakalayo. Pananagutan mo ang krimen na ginawa mo sa ate ko." Aniya at itinusok niya sa paan ng lalaki ang balisong. Dahil iyon lang ang naabot niya noong talunin niya ito. Umuusok ang paa nito dahil sa pagkakatusok. Narinig niya pa ang palahaw ng aswang. Ang mga kasamahan nito na papasugod ay biglang natigilan nang makita ang nangyayari sa itinuturing nilang pinuno. Patuloy pa rin siya sa pagwasiwas na sinigundahan naman ni Red at binabato ng bawang ang mga nagtatangkang lumapit sa kanila. Lahat ng tamaan nito ay umuusok at agad dumidistansya. Pati ang aswang na kasagupa niya ay hinahampas at sinasaksak niya. Dahil sa patuloy niyang paggalaw ay nanggigigil na umatras si Lucas. "Walang hiya kang babae ka! Ikaw ang gumulo ng pananahimik ng mundo namin! Pagsisisihan mo ang kalapastanganan mo!" "Ah, ako pa ngayon ang lapastangan? Sino ang pumatay sa ate ko? Hindi ba at kayo? Ngayon, papatayin na kita!" Wika niya at agad tinalunan ang lalaki. Bumagsak sila sa simentadong sahig ng balkonahe. Napaigik si Gina nang kalmutin siya ni Lucas kaya siya gumulong. Bago pa man siya mapalayo ay pumuhit siyang muli at hinila si Lucas. Akma siyang tatayo ngunit natumba siya. Kaagad siyang pinaligiran ng mga tauhan nitong aswang. Gumapang ang mga ito papalapit sa kanya. Kaya marahas niyang iniumang ang kanyang hawak na balisong. Lahat na lumalapit sa kanya ay tinatamaan at nasusugatan.
kaya kanya-kanya sila sa pag-atras. Sinubukan silang utusan ni Lucas na sumugod pero ayaw nang sumugod ng mga aswang. Ano? Kulelat ka na ngayon? Pang-aasar niya sa lalaki na mas nanlisik pa ang mga mata na sinasamaan siya ng tingin. Abalang-abala si Red sa pagdepensa ng kanyang sarili mula sa mga aswang. Kaya hindi niya tuloy napansin ang malaking ibon na papalapit sa kinaroroonan ni Lucas. Dinagit nito papalayo ang pinunong aswang na ikinasigaw kaagad ni Red. Nakatakas ang aswang! Sigaw niya, kaya maging ang mga pulis na naroroon ay natataranta. Sinubukan nilang paputukan ng baril si Lucas. Pero ano ba ang laban ng mga normal na bala sa hindi pangkaraniwang balat ng isang mataas na uri ng aswang? Hindi pwede! Hindi! Halos maiyak si Gina sa kalulupasay pero wala na siyang magawa. Nakita niyang papalayo na ang ibon na dumagit kay Lucas. Paano na yan, Madam Alexandria? Saan namin hahanapin ang lalaking iyon? Mangiyak-ngiyak na wika ni Gina sa kanyang amo nang ibalita sa kanila ng mga pulis na tuluyan na nga talagang nakatakas si Lucas. Gulat na gulat ang kanilang amo nang malamang maliban sa pagtatrabaho ay paghahanap sa kriminal na si Lucas ang dahilan ng kanilang pagpunta roon. Kung sinabi nga lang daw ni Gina sa kanya nang mas maaga ang tungkol dito, ay baka napaimbestigahan niya kaagad ang pamilyang iyon. Dito na nila napagtanto na napakabuti pala talaga ng kanilang amo. Kahit papaano, panatag na sila sa kanilang pananatili roon. Sa katunayan, inabot sila ng 3 taon sa paninilbihan kay Madam Alexandria at wala silang sinabing kahit ano sa kanilang mga magulang. Basta panatag na ang loob ni Gina na magagawa niyang maipaghiganti ang kamatayan ng kanyang ate habang siya ay nabubuhay. Kaso lang, si Lucas ang tipo ng aswang na hindi nasasayangan sa buhay ng isang tao, kakilala man o hindi. Isang araw noon, umalis ng bahay si Madam Alexandria para magpunta sa opisina. Inabangan ito ni Lucas sa car park. Kumusta ka na, Alexandria? Gulat na gulat ang babae nang makita niya si Lucas. Nanlilisik ang mga mata nito, halatang hindi natutuwa sa ginawa niyang pagkampi sa dalawa niyang utusan. Nagulat ka ba, Alexandria? Nakangising wika pa ni Lucas na nasa pinaka nakakatakot na anyo. Lucas, huwag! Nanginginig na wika pa ng ginang. Hindi siya makapaniwala na matutuntun siya kaagad ng lalaki pagkatapos nitong maging wanted sa pagiging kriminal na ayon pa sa mga alagad ng batas dahil sa may sakit sa utak ang binata. Pero mas naniniwala siyang aswang nga ito kahit hindi yun nakasaad sa report ng kapulisan. Kahit tagal kitang hinanap, Alexandria, akala ko hindi na ako makakaganti pa sa'yo. Nanggigigil na wika nito at walang babala na binali ang leeg ng kawawang ginang. Sa isang iglap, namatay ito nang hindi malang nakakasigaw. Hindi rin kinakain ng mga matrukulan ang kagaya ng ginang na matanda dahil pwede silang hawaan ng katandaan nito. Namatay ka tuloy dahil masyado kang pakialamera. Ngayon, isusunod ko naman ang 2 mong matapat na tauhan. Uwi ka pa nito, saka iniwanan na lang ang walang buhay na katawan ng ginang. Samantala, kanina pa hindi mapakali si Gina. Alam niyang maaga pa naman, pero magagabi na at hindi ugali ng kanyang amo na hindi tumatawag para ipaalam sa kanila kung dito ba ito maghahapunan. Kakaiba ang gabing iyon dahil nakakaramdam siya ng matinding kaba na sa totoo lang ayaw niya sanang maramdaman. Napansin ni Red ang pagiging balisa ng kaibigan kaya hindi na siya nakatiis na lapitan ito. Ayos ka lang ba, Gina?
Mukha kang balisa eh. May problema ka ba? Mahinahong tanong nito sa dalaga. Bago pa man makasagot si Gina, nagimbal siya nang tila nakita niya ang aparisyon ng kanyang amo sa gitna ng garden. Duguan ito at umiiyak. Hindi niya makita ang kabuuan, lalo at unti-unting lumalabo ang anyo ng matanda. Pero noong muli niyang ikurap-kurap ang kanyang mga mata ay nawala na iyon. Kaya nagkaroon na talaga ng masamang kutob si Gina. Red, si Madam Alexandria, nakita ko sa garden. Ipinaliwanag niya na duguan ang matanda at mukhang hindi na uuwi pa ng bahay nito. Kaya naman, agad nilang tinawagan ang cellphone ng kanilang amo. Nagulantang sila ng isang taga-ospital ang nakasagot at sinabing nasa morgue na ang ginang na natagpo ang patay sa kotse nito. Walang nagawa si Gina kundi ang umiyak. Wala na si Madam Alexandria Red. Pinatay siya. Malamang si Lucas ang may kagagawan nito. Aniya at hindi na napigilan pa ang mapayakap sa binata. Sumikdo naman kaagad ang dibdib ni Red. Matagal na silang magkasama ni Gina. Alam niyang marami na silang pinagdaanan. At nakakairita mang isipin para sa iba. Nais niyang isingit ang kanyang nararamdaman kahit medyo mali ang pagkakataon. Marahil ito na ang panahon para ipagtapat niya kung ano man ang nasa puso niya para sa dalaga. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Wika pa ni Red kay Gina, kaya mas napayakap sa kanya ang dalaga. Paano kapag binalikan tayo ni Lucas, Red? Siya pa ang nanakit sa mga mahal natin sa buhay, tapos siya pa ang may ganang gumanti. Nanginginig sa galit na wika nito. Napatango si Red at mas lalo pa siyang inalo. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari na masama sa atin at sa pamilya natin. Hindi ako papayag na maging sila ay igaya ni Lucas sa amo natin. Wika ni Red. Maraming salamat, Red. At palagi kang nariyan. Hindi mo ako iniiwan kahit kailanman. Pasasalamat niya sa binata. Ngumiti si Red at nakipagtitigan sa dalaga. Mahal kasi kita, Gina, kaya hindi kita papabayaan kahit kailan. Mahal din kita, Red. Sagot naman ni Gina at muli na silang nagyakapan. Matapos ang libing ng kanilang yumaong amo, umuwi sa probinsya ang dalawa. Opisyal na ding ipinaalam nila sa mga magulang ang kanilang naging relasyon. Kahit papaano, buto naman sina Aling Claudia at Mang Alberto para kay Red. Alam mo, iho, yaman din lang nagkasundo na kayo ni Gina. Bakit hindi mo pa siya pakasalan? Nang sa gayon ay magkapamilya na kayo. Minsan ay banggit pa ni Mang Nestor na tatay ni Red. Napangiti naman si Red sa tinura ng kanyang ama. Tay, masyado naman po yata kayong mabilis magdesisyon. Baka naman mabigla si Gina. Nahihiya niyang wika. Tatawa-tawa naman ang ama. Ang tanong, sigurado ka na ba sa kanya? Kasi ang pagpapakasal ay wala naman yan sa bilis o bagal ng pagdidesisyon. Nasa nararamdaman yan kung sigurado na. Wika pa ni Mang Nestor. Para kay Red ay sigurado naman siya kay Gina. Ang dalaga lamang ang mamahalin niya at pipiliing makasama habang buhay. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal nga ang dalawang magsig-irog. Mula sa pagiging magkababata, naging matalik na magkaibigan hanggang sa magkatuwang sa puso. Marami ang natuwa sa sinapit ng kanilang relasyon. Dahil sa kasalan din nauwi ang kanilang pagkakaibigan. Masaya ako para sa inyo, anak. Wika pa ni Aling Claudia na ikinaluha naman ni Gina. Kahit papaano, napawi ang sakit na kanilang nadarama dahil sa pagkawala ni Ava. Hindi man nila makalimutan ang masalimuot nitong pinagdaanan, ay alam ni Gina na kahit kaunti ay nakamit na nila ang hustisya. Sana lang
makita nilang muli si Lucas at matiyak na ang kamatayan nito. Hindi na din naman naging magulo ang buhay mag-asawa ng dalawa. Maayos silang namumuhay sa tabi ng bahay ni Mang Alberto at Aling Claudia. Makalipas ang ilang buwan, nagdalang tao si Gina. Ingat na ingat siya sa kanyang ipinagbubuntis na maging si Red ay hindi siya hinahayaang gumawa ng mga gawaing bahay. Gina, hindi ba sabi ko sa'yo, ako na ang bahala magdilig ng mga halaman natin? Ikaw talaga, gustong-gusto mo ang napapagod. Maingat na wika pa ni Red na inagaw ang galon na may lamang tubig. Ngumiti si Gina sa kanyang asawa pero panandalian lang iyon. Dahil napansin niya sa labas ng kanilang bakuran ang isang pamilyar na figura ng lalaking matagal na niyang pinaghahandaan, si Lucas. Red, tignan mo, ang lalaking iyon! May pangambang wika sa boses niya habang nakatitig sa kinaroroonan ng lalaki. Napasunod naman kaagad ng tingin si Red. Kunot-noo din itong pinagmasdan ang lalaki. Lintik, kailangan mo pumasok sa bahay. Nasa labas si Lucas. Wika ng lalaki at inalalayan kaagad si Gina na pumasok sa loob. Pagkabalik niya sa labas ay bigla nang nawala si Lucas. Kaya agad niyang inalerto si Mang Nestor at ang kanyang mga biyenan para malaman ang nakaambang panganib sa kanila ni Gina. Nagkumpulan sa bahay ng mag-asawa ang kanilang mga magulang at binantayan si Gina buong araw. Nanay, tatay, wala naman kayong dapat ipag-alala. Hindi ako natatakot sa matrukulan na iyon. Minsan na naming nakalaban ang grupo niya sa Maynila. Alam ko pa naman kung paano depensahan ang sarili ko. Pangangatwiran niya pa. Kahit na anak, nakalimutan mo na ba na buntis ka? Paano ka gagalaw ng maayos? Yan laki na ng tiyan mo. Ingatan mo ang sarili mo dahil baka mapaano pa yung anak niyo. Wika ni Aling Claudia. Walang nagawa si Gina kundi ang makinig sa kanyang nanay at asawa. Ang kanyang biyenan ay halos sa kusina na nakaabang. Takot na baka may pumasok sa likod bahay, kaya dapat ay naroon daw sila palagi nagbabantay. Samantala si Aling Claudia naman at Mang Alberto ay nasa salas nakaabang kasama ang anak. Nakahanda silang labanan ang sinumang nilalang na nagbabalak manakit sa kanilang anak na si Gina. Pero kahit anong gawin nilang paghahanda, hindi iyon ang plano ni Lucas. Balak talaga nitong kornerin si Gina sa lugar at pagkakataon na hindi nila inaasahan. Ilang araw din silang nagbantay kay Gina pero walang naging pagpaparamdam ang aswang na si Lucas. Isang araw, kagagaling lamang ng biyanan niyang babae sa palengke nang magpaalam si Gina na lalabas ng saglit para magtapon ng basura. Sa tingin naman ng ginang ay walang magiging problema. Hinayaan niya ang manugang na si Gina. Tutal, nasa labas lang naman ito ng pinto. Pero ang mga matrukulan pala ay kaya ding manggaya ng anyo ng ibang hayop. Sa kasamaang palad, nagawa nitong magpalit anyo bilang isang aso. Kinagat niya bigla si Gina na ikinasigaw ng babae. Nagkagulo silang lahat at sinubukang tanungin kung ano ba ang nangyari. Ayon pa kay Gina, nabigla na lang may lumitaw na aso at kinagat siya nito. Hindi malang iyon naabutan ni Red dahil ang bilis nakalayo. Gayunpaman, ginamot nila kaagad si Gina. Mabuti na lang at malapit lang ang bahay nila sa sentro, kaya naturukan si Gina ng anti-rabies. Kinagabihan, inaapoy na si Gina ng lagnat. Labis ang pag-aalala ni Red. Nagdidiliryo na kasi ang asawa niya. Banggit ito ng banggit tungkol kay Lucas, kaya naman naisip ni Red na hamunin ang lalaki. Inilabas niya ang kanyang balisong at inihanda ang sarili. Nilapitan niya ang asawa na nakahiga sa kama at hinalikan ito sa noo. Babalik ako, mahal ko. Tatalunin ko siya para sa iyo.
Wika nito at lumabas na ng bahay. Walang kamalay-malay si Gina ng mga sandaling iyon dahil nagdidiliryo nga siya dahil sa lagnat. Binalak ni Red na isakripisyo ang sarili niya. Nakaabang na si Red sa labas ng bahay habang hawak ang balisong na may nakapaloob na orasyon. Kailangan niya gawin ito para makamit na nila ang hustisya na matagal na nilang hinahangad. Kaya naman, nang maramdaman ni Red ang presensya ng aswang, iniumang niya na kaagad ang patalim at matapang na hinarap si Lucas. Basta na lang itong lumitaw sa kanyang harapan habang nakangisi. "Matapang ka, lalaki ah! Talaga bang nakahanda kang ipagtanggol ang iyong asawa mula sa akin? Anong akala mo? Magtatagumpay kayo?" Kutya pa sa kanya ni Lucas. Tinaasan lang iyon ng kilay ni Red. "Bakit? Ni minsan ba may nagtangka ng lumaban sa'yo? Mukhang ngayon ka pala makikipaglaban eh. Mga babaeng walang kalaban-laban lang talaga ang pinapatulan mo. At nagkamali ka sa akala mong magtatagumpay ka sa asawa ko. Kahit kailan, hindi kita hahayaan." Wika kaagad ni Red at hindi na naghintay ng hudyat. Kaagad na siyang sumugod. Nagtagisan sila ng lakas at nagpambuno. Sino man ang makakita sa kanila ay talagang mamamangha. Aswang laban sa anak ng albularyo. Walang sino man ang nais na sumuko. Kaso lang, hindi na paghandaan ni Red ang sunod na gagawin ni Lucas. Lumundag ito ng kay taas at bumalik sa una nitong pwesto kanina. Buong akala ni Red ay hihinga lang ito saglit. Pero nagulat siya nang makitang ikinumpas ni Lucas ang kanyang kamay. "Akala mo ba pupunta ako dito nang hindi handa? Kukunin na namin ngayon sa'yo si Gina." Matatag na wika ni Lucas at nagsilabasa naman ang kanyang mga kampun. Kinabahan si Red nang makita ang dami nila. Sa 3 aswang pa lang na makakasagupa niya, ay siguradong mapapagod na siya. Paano pa kaya ang ganoon karami? Lumabas naman si Mang Nestor na nakahanda na ring lumaban. Pati nga ang sumpit nitong hawak ay may nakapaloob na tinik ng kalamansi na magagamit nila sa pagpatay ng mga tauhang aswang. "Tay, ang dami nila. Kakayanin ba natin ang mga ito?" Aniya, ngumiti lamang ang kanyang ama. "Kilala ko ang mga uri ng aswang na iyan, anak. Sila ay walang laban kung ang kanilang pinuno ang papatayin natin. Kapag namatay ang pinuno, mamamatay na din ang mga kampo niya. Kaya, puntiryahin natin ang Lucas na iyan." Wika ni Mang Nestor at maliksing pinagwawasiwas ang kanyang hawak na patalim para magawa nilang makalapit kay Lucas. Samantala, sa loob naman ng bahay, halos mangatog sa takot ang mga magbalai. Lalo na at naririnig nila ang kalansingan ng kuko at punyal. Hindi naman nakatiis si Mang Alberto at tumulong na rin. Inararo niya ng palakol ang lahat ng aswang na nagtatangkang lumapit sa kanilang pinto. "Hindi niyo makukuha ang anak ko! Mamamatay muna kayo!" Sigaw nito. Kaya maging ang nanay ni Gina na si Aling Claudia ay humablot na rin ang kutsilyo. Halos ubusin nila lahat ng istak nilang bawang, saka hinaluan ng asin at isinaboy sa labas ng bahay. Ilan sa mga tinamaang aswang ay umatungal pero hindi naman namatay. Mas matibay pa ang mga ito sa pinuno nila. Si Gina na kanina papalakad-lakad sa salas ay nakaisip ng paraan. Noong araw, mahilig silang maglaro ng pana at palaso ng kanyang ate. Siya ang palaging nananalo dahil asintado siyang tumira. Siguro, hindi pa ito kinakalawang hanggang ngayon. Kailangan niyang tulungan ang kanyang asawa. Hindi niya hahayaang masaktan ito o mapagtulungan ng mga aswang dahil lang sa kanya. Kaagad niyang tinungo ang kabinet sa kanilang kusina. Naroon nakatago ang balisong na ibinigay sa kanya ng asawa. Malakas ang nasabing balisong
dahil nakadikit sa hawakan nito ang agimat na bigay ng kanyang lolo na isa ring albularyo. Ito ang gagamitin niya para matalo si Lucas. Habang abala ang lahat sa pakikipagsagupaan, iniayos naman ni Gina ang palaso para doon itali ang balisong. Kaso lang, mabigat iyon masyado, kaya kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Iniluklok niya ang balisong nang marinig ang tawanan ng mga aswang sa labas, kaya kinabahan siya. "Gina! Lumabas ka na rito kung ayaw mong masaktan ng asawa mo! Sumama ka na sa akin!" Nanlilisik ang mga mata na wika ni Lucas. Tuluyan na nilang nagapi si Red at ang ama nito. Sugatan na ito at nanghihina. Kaya gayon na lang ang kanyang pag-aalala. "Ano? Tutuluyan ko na ba silang lahat? Magdesisyon ka na!" Asik ng aswang. Kaya natatarantang nagpakita si Gina sa bintana. "Huwag! Pakiusap! Huwag mo sila sasaktan! Ako lang naman ang kailangan mo, di ba? Susuko ako sa iyo! Bitawan mo ang asawa ko at hayaan mo siyang mabuhay!" Nanginginig niyang sigaw habang sapo ang kanyang lumalaking tiyan. Humalakhak si Lucas. Baka sa kanyang muka ang selebrasyon dahil sa nakamit na tagumpay. "Sabi ko naman kasi sa inyo, hindi niyo ako kaya! Pero ang lalakas ng loob niyong kalabanin ako!" Wika ni Lucas na nakangising tumingala sa pinto ng bahay nila Red. "Labas na! Mahal kong binibini!" Angil ni Lucas, kaya walang nagawa si Gina kundi ang sundin ang sinasabi ng aswang. Habang naglalakad papalapit sa nilalang, ay gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak. Hindi niya kayang pagmasdan ang mahal sa buhay na napapahamak dahil sa kanya. "Oo, lalapit na ako sa iyo, Lucas. Pero pakiusap, pakawalan mo na muna sila." Luhaan niya pang saan. "Iyan ang gusto ko! Ang magmakaawa ka sa aking harapan! Ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko! Alam mo bang balak na din kitang biktimahin dati, kagaya ng ate mo? Kaso lang, sa nakikita ko, mas pwede kitang gawing aking reyna kaysa maging pagkain lamang." Naglalaway na wika ni Lucas na ikinaangil naman ni Red. "Hayop ka! Asawa ko yan!" Galit na galit nitong wika, kaya naman mas lalo pang humalakhak si Lucas. "Kapag nakalapit na sa akin si Gina, wala ka nang magagawa. Sa akin na siya. Isasama ko na siya sa aking lungga at gagawing palahian ng mga supling naming matrukulan." Umalingaw-ngaw pa sa ere ang napakalakas na boses ng lalaking aswang. Hinayaan lang ni Gina na magdiwang si Lucas, pero malakas ang kanyang loob na iepekto ang kanyang plano. Kailangan niya lang ng tatag ng loob. Nang makalapit si Gina sa aswang na pinuno, ay niyakap siya nito. Nagulat si Gina nang makitang dahan-dahang nagbago ang anyo ni Lucas at nagiging tao na ito. Iyon na ang nagsilbing hudyat ng kanyang gagawing panlilinlang. Napasinghap ang lahat nang gumanti siya ng yakap sa lalaking aswang. Pero hindi nila alam ang kasunod niyang ginawa. Mula sa likuran ay sinaksak niya ng balisong si Lucas at tinapat ito mismo sa puso. Nasindak ang lahat ng aswang sa kanyang ginawa, maging si Lucas. Kaso, bago pa man sila makagawa ng aksyon, nagsimula ng maging abo ang lahat ng aswang na nasa paligid. Maging ang may hawak kay Red at Mang Nestor ay bigla na lang naging pira-piraso at inilipad ng hangin. Si Lucas naman ay hindi makapaniwala na malilin lang siya ng isang babae. Nagawa siyang masaksak nang hindi niya inaasahan. Hindi pa man siya nakakabitiw kay Gina, dahan-dahan na niyang nararamdaman ang pagkaabo ng kanyang katawan, kasabay ang mahinang bulong sa kanya ni Gina. "Hindi mo ako magiging pag-aari kahit kailan. Hustisya para kay Ate Ava ang habol ko sa iyo.
at nakahanda akong ulitin ito kahit sa kabilang mundo. Wika ng babae. Tuluyan na ngang inihip ng hangin si Lucas. Nawala na siya ng kontrol sa mga bagay-bagay. Alam ni Gina na ito lang ang tanging paraan para makamit ang hustisya na kay tagal na niyang inaasam para sa kanyang pamilya at kapatid. Wakas. Ayun mga katribo, isa na namang mahabang kwento ng pakikipagsapalaran sa aswang ang ating natunghayan. Hindi po ito true story ha, pero sana na-enjoy nyo pa rin ang kwento. Ika nga, for entertainment purpose only. Salamat po sa pakikinig ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.